Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Chris Kamahalan, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang matandang Yi ay bumalik sa kanyang katinoan at huminga ng malalim. Para sa kanya, ang mga salita ni Aaron ay katumbas ng pagbabago ng kanyang pananaw sa mundo sa loob ng mga dekada. Akala ko may mundong Xuanyuan sa mundong ito, na nakakagulat. Hindi ko inaasahan na may iba pang espasyo bukod sa Xuanyuan World. At mahihinuhal na sa sansinukob na ito, malamang na magkaroon ng mas maraming espasyo at lahi, na siyang pinaka-nakakatakot na lugar para sa kanya. Pagkatapos lunukan ang kanyang laway, tinanong ni Hilaw si Aaron, Shish Uzo, ayon sa sinasabi mo, maraming magkatulad na mundo sa universo. Hindi ma-verify ng Aaron ang puntong ito. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya nakakapunta sa espasyo sa itaas ng mundo ng Xuanyuan. Gayunpaman, hindi karaniwan na may iba pang magkakasamang espasyo upang kumpirmahin ang pagkakaroon ng 3 puwang na ito sa universo. According to the law of all things in life, dapat ganito, pero hindi ko alam kung paano. Baka in the future, I will have a chance to verify it. Sabi ni Aaron. Nang marinig ang mga salitang ito, nasa sabik si Hilaw na mag-verify, na nangangahulugan na ang Aaron ay may pagkakataong makakita ng higit pa sa mahika ng universo. Mayroon ba siyang ganoong pagkakataon na samahan ang Aaron? Tito Shi, pwede akong mag-serve ng tsaa at magbuhos ng tubig. Kailangan mo ba? Tanong ni. Sa oras na ito, wala siyang pakialam sa kanyang pagkakakilanlan bilang pinuno ng 4 na pintuan ng Apocalypse, dahil alam niyang ang Apocalypse ay isang piraso lamang ng alikabok sa maraming mundo. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa Aaron ay nakita niya ang kababalaghan ng universo. Kung ano ang iisipin ng top 10 sa kanya, walang pakialam si Hilaw, dahil Aaron lang ang makakatulong sa kanya sa kanyang inaasam. Ano ang master ng 4 na paaralan? Ang nangungunang 10 ay natigilan sa sinabi ng Aaron, na lubos na nagpabago sa kanilang pananaw sa mundo. Bukod dito, pareho sila ng puso ni Hilaw, ngunit mayroon din silang kaalaman sa sarili. Sa kanilang mga kasanayan, hindi sila kwalipikadong magtrabaho sa paligid ng Aaron. Gusto mo ba ito? Aaron mangangiti upang iyon ang isang ulo upang makita sa gulang, sabihin, ikaw pa rin ang mas angkop na manatili sa lupa. Maraming tao ang dadalhin ng Aaron sa Xuanyuan World, at ang duweya ay hindi masyadong marami. Gayunpaman, nasa kanyang edad na siya, at nahihirapan pa rin siya. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, kung umaasa siya sa kanyang sarili, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong maabot ang matinding antas ng guro, na nangangahulugan na kahit nadalhin siya ng Aaron sa mundo ng Xuanyuan, hindi siya magkakaroon ng pagtaas sa buhay, walang saysay ginagawa iyon. Nang marinig ang mga salitang ito, biglang lumabo ang ekspresyon ni Hilaw. Ito ang napakalinaw na pagtanggi ng Aaron. Paanong hindi mabibigo ang puso ni Hilaw? Huwag mawalan ng loob. Kung maaari mong patuloy na pagbutihin ang iyong paglilinang, naniniwala ako na mayroon kang lakas upang mabuhay sa mundo ng Xuanyuan. Pagkatapos ng lahat, ang daanan ay nasa bawal na lugar. Handa kang pumunta, at walang sino man ang titigil ikaw. Sabi ni Aaron. Biglang itinaas ng matandang Yi ang kanyang ulo, at muling nagliwanag ang kanyang mga mata ng pag-asa. Huwag kang mag-alala, Shish Uzo. Magsasanay ako ng mabuti, sabi ni Yi. Hindi matawa o umiyak si Han Sanchen. Bago ang kanyang muling pagsilang, siya ay kalahati ng apprentice ni Hilaw, ngunit madalas siyang turuan ni Hilaw sa oras na iyon. Ngunit pagkatapos ng muling pagsilang,
Nagbiro si Hansanya, at tila kinuha niya ang pagkakakilanlan ng kanyang amo at tiyuhin bilang isang bagay. Ngayon ay lubos na ang tiwala ni Ilaw sa kanya. Walang iba. Aalis na ako sa Apocalypse. Sinabi ng Aaron na ang pangunahing layunin ng pagbabalik sa oras na ito ay upang makuha si Shengli. Natapos na ng Aaron ang usaping ito, at walang kabuluhan ang patuloy na pananatili. Tungkol naman sa kapangyarihan ng suporta, kailangang ng Aaron hanggang sa sumapit si Ivory para maalis ito. Napakabilis. Tinitingnan ni Ilaw ang Aaron, dahil sa gantimpala ni Aaron, maaari niyang lubos na mapataas ang kanyang lakas. Sa patnubay ni Aaron, naniniwala si Ilaw na maaari siyang maging mas malakas. Sayang lang at kailangan pang umalis ng Aaron. Siya ay kailangang pumunta sa natitirang bahagi ng paraan sa kanyang sarili. Tumanggo lang si Aaron at hindi na nagsalita. Pagkatapos umalis sa ipinagbabawal na lugar, ang Aaron ay direktang umalis sa Apocalypse. Ang ani ng paglalakbay na ito ay masasabing napakayaman. Ang isang malaking bilang ng mga banal na kastanyas ay sapat na para sa Aaron upang pangunahan ang mga tao sa paligid niya sa kalsada ng paglilinang. Bukod dito, hindi nilayon ng Aaron na gamitin ang mga banal na kastanyas upang palakasin ang mga ito, kaya dapat marami pang natitira para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng magandang bagay ay bihira sa mundo. Dahil alam ang halaga nito, kailangang itago ng Aaron ang ilan sa mga ito para sa tagulan. At walang kabuluhan na gamitin lang ang Shengli para pagandahin ang lakas ng mga tao sa paligid mo. Pagkatapos ng lahat, kailangan mo pa ring maging matatag sa iyong paglilinang. Cloud City, Villa sa gilid ng burol. Nakaluhod sa harap ng pinto ang isang karakter na hindi pinangarap ni Aaron, ang apo ni Yan Bingsan, si Yan Nangwei. 2 araw na ang nakalipas, lumuhad si Yan Nangwei dito, at ang kanyang pagluhod ay nabigla sa buong tag-araw. Walang nag-iisip na bilang apo ni Yan Bingsan, sa ganitong paraan siya magpapatingin sa doktor. Siyempre, ayaw ni Yan Nangwei. Wala naman siyang choice. Sa harap ng hiling ni Yan Bingsan, tumanggi na rin si Yan Nangwei, ngunit napakalinaw ng kahilingan ni Yan Bingsan sa kanya. Kung hindi siya mapapatawad ni Aaron, hindi bibigyan ni Yan Bingsan ng anumang suporta si Yan Nangwei sa kanyang opisyal na karera, na isang piraso ng desperadong balita para sa pagbabalik ni Yan Nangwei. Kung nais ni Yan Nangwei na maging maayos ang pag-unlad, dapat niyang bigyang daan si Yan Bingsan. Kung hindi, hindi siya kwalipikadong tumapak sa kalsadang ito. Para sa kapakanan ng kanyang kinabukasan, kinailangan ni Yan Nangwei na labag sa kanyang kalooban at lumuhad sa harap ng villa sa gilid ng burol. 2 araw na ang nakalipas. Hindi man lang nakita ni Yan Nangwei ang mukha ni Aaron. Ilang beses na niyang naisip ang mag-iwan sa kanyang isipan, ngunit sa wakas ay pinipigilan siya ng katwiran. Umalis, nangangahulugan ito na wala ng suporta ni Yan Bingsan, at siya, ay mababawasan sa isang ganap na basura, at maaaring maging sa paligid ng mga kaibigan biro. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Yan Nangwei, kaya sa tuwing hindi siya makahawak ay iisipin niya ang mga mapanuksong mata ng kanyang mga kaibigan, na siyang nagbibigay sa kanya ng motibasyon upang patuloy na kumapit. Nang bumalik si Aaron sa villa, nagulat siya nang makita si Yan Nangwei. Pagkatapos ng lahat, siya at ang pamilyang Yan ay naging magkaaway. How could this dandy kneel at his door, Yan Nangwei, hindi ako nagkakamali. Nakaluhod ka dito, nagulat si Aaron, na nakatingin sa likod ni Yan Nan mula sa malayo, naisip ni Aaron na isa itong doktor. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok siya, pero itong lalaking ito, nakabalik ka na rin sa wakas. Huminga ng malalim si Yan Nangwei at sinabing, nandito ka ba para tulungan ang iyong lolo na magpagamot? Tanong ni Aaron. Sa harap ng tanong ni Aaron, ang puso ni Yan Nangwei ay tumaas ng isang alon ng paghamak na galit, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ito, dahil ang desisyon ni Aaron ay maaaring magbago ng kanyang hinaharap. Sa oras na ito, si Yan Nangwei kahit gaano siya kasuklam kay Aaron, magtatago siya, kahit hanggang Aaron ay gumaling kay Yan Bingsan, lagi niyang gagawin. Oo, tumanggo si Yan Nangwei at sinabi. Ngumiti si Han Sanshan. Siya at ang pamilya Yan ay magkaaway. Bukod dito, malinaw na sinabi ni Yan Bingsan na gusto niyang harapin ang pamilyang Han at hayaang masira ang pamilya ni Han Sanshan. Paano kaya nagbago ang isip ng matandang iyon pagkatapos lamang ng ilang araw? Naalala ko ang sinabi ng lolo mo na gusto niyang masira ang pamilya ko ng Han.
Ngayon ano ang ibig sabihin nito? Lumuhad ka at magmakaawa para sa aking dignidad. Hindi mo ba gustong ihagis ito sa lupa? Sabi ni Aaron. Dangal. Ang dalawang salitang ito ay nagsabi kay Yanna na matagal na niyang tinalikuran ang mga ito bago siya lumuhad, at si Yan Bingsan mismo ay malamang na walang pakialam dito, kung hindi, hindi niya ito gagawin. Kung tutuusin, siya lang ang dugo ng pamilya Yan. Kung siya ay lumuhad, ito ay katumbas ng pagluhod ng buong pamilya Yan. Anong mukha ang gusto mo? Pakiusap, tulungan mo ang aking lolo, sabi ni Yan Nangwei. Biglang bumantong hininga si Aaron at sinabing, I'm still waiting for the Yan family to revenge me. I didn't expect to play this game all of a sudden. It's too boring. Hindi pinansin ni Aaron ang pamilya Yan, naghihintay ng paghihiganti. Hindi ba ito isang pagpapakita ng kayabangan, na nagpapatunay na walang magagawa ang pamilya Yan sa pamilyahan? Ang galit ni Yan Nangwei ay tumaas sa kanyang puso, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi napigilan ang pagkibot. Gayunpaman, ang kanyang init ng ulo ay hindi sumisira, at ang kanyang isip ay patuloy na nagpapaalala sa kanyang sarili sa sinabi ni Yan Bingsan. Sinabi ng pamilya ko Yan ang mga salitang ito noon dahil ignorante sila. Alam na natin na pinagsisisihan natin ito. Ibinaon ni Yan Nangwei ang kanyang ulo ng malalim. Bagamat puno ng panghihinayang ang kanyang mga sinabi, hindi ganoon ang ekspresyon niya. Walang pinagsisisihan ang malupit niyang mga mata. Biglang lumuhad si Aaron sa tabi ni Nan Nangwei at sinabing, naniniwala ka ba sa sinabi mo? Nagsisisi ka ba talaga? Nag-alinlangan sandali si Yan Nangwei at sinabing, oo, pinagsisisihan ko talaga. Yan Nangwei, I'm afraid you'll know all the summer kapag lumuhad ka. Lalo na iyong mga kaibigan sa paligid mo pagtatawanan ka. Are you really willing? Hindi ka ba natatakot sa mga taong nagsasalita tungkol sa iyo sa likod mo, na sinasabing wala kang silbi at ikaw ay isang basura? Dati yung mas mababa sa'yo, pero ngayon tinatawanan ka sa likod mo. Matatanggap mo ba? 3,000 ang mga salitang ito ay dahan-daang na-export, ang katawan ng Yan South ay malinaw na nanginginig, ito ay dahil sa galit at dulot. Yan Nangwei is a man who wants space very much. Kung tutuusin, superior ang pamilya Yan. Siya ay may kwalipikasyon na maging condescending. Ngayon, pagkatapos ng 2 araw na pagluhod sa villa sa gilid ng burol, tiyak na pagtatawanan at pag-uusapan siya ng iba. Kahit na ano, sa 2 araw na ito, sinusubukan ni Yan Nangwei ang kanyang makakaya na huwag isipin ito. Kung hindi, makaramdam siya ng kawalang hiyaan. Ang pagsasabi ni Han Sanchen ng mga katotohanan ito ay walang alinlangan na nagkakalat ng asin sa sugat. Galit na galit ka ngayon. Dahil galit ka, kailangan mong ilabas. Anong silbi ng pagpipigil mo? Hindi ka ba tatawanan ng mga yon? Patuloy na sinasabi ni Aaron na gusto niyang pukawin ng sukdulan ang galit ni Yan Nangwei. Biglang nagtaas ng ulo si Yan Nangwei, malamig na tumingin kay Aaron, at walang sinabi. Ang hirap makaramdam ng saksak sa gulugod. Napabuntong hininga si Aaron na siya ay dating manugang ng pamilya So, ngunit siya ay pinagalitan sa loob ng 3 taon, at walang nakakakilala sa kanya sa Yuncheng. Malalim na mararanasan ng Aaron ang pakiramdam na ito. Muling ibinaba ni Yan Nangwei ang kanyang ulo at sinabing, mali ang pamilya Yan. Natural, dapat akong lumuhad at humingi ng tawad. Nagulat ang mga mata ni Aaron. Sa kanyang opinyon, Yan Nangwei ay dumating sa gilid ng outbreak. Hindi niya inaasahan na mapipilitan niyang pakalmayan ang sarili. Sabihin mo lang na ang ganitong uri ng pagtitiis ay napakahusay. Siyempre, alam din ni Aaron na sa pagtitiis na ito, tiyak na na-pressure siya, kaya hindi siya naglakas loob na magwala. Mukhang hindi magaan ang pananakot ni Yan Bingsan sa iyo. Napakadugo niya na kaya niyang tiisin. Dahil handa kang lumuhad, kaya mo pang lumuhad. Dahil doon, tumayo si Aaron. Hindi sana laging nakaluhod si Yan Nangwei dito, kaya tinanong niya si Aaron, paano mo gustong iligtas ang lolo ko? Hanggat iniharap mo ito, bubusugan kita. Ngayon, hindi na kailangan ng Aaron na maglagay ng anumang kondisyon, dahil hanggat gusto niyang gawin ang isang bagay, may kakayahan siyang gawin ito ng mag-isa. Paano niya mahihiram ang kamay ng iba? Ang pamilyang Yan ay isang sikat na pamilya. Sayang lang sa mata ni Aaron, mababa ang kalokohan. Ang buong pamilya Yan, o ang buong sistema ng pamilya Yan, ay kalokohan sa paningin ko.
Kailangan mo ba akong tulungan? Sabi ng Aaron. Kasama sa tinatawag na Yan family system ang lahat ng estudyante sa ilalim ng Yan Bingsan. Sa opinyon ni Yan Nangwei, ang mga salita ni Aaron ay labis na mayabang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po